Sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga, at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng Poon ay dapat purihin, ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayo't magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay, siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok, buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan, mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito muli, weekend na naman at muli pahinga na naman tayo. Sana po after 1 week ng pagtatrabaho, ngayong araw pong ito kahit paano makapagpapahinga po ang ilan sa atin, lalo pa nga po weekend. And I keep on telling, pag weekend, the best way to rest is always resting with the Lord. Kung kaya muli, ngayon pong Sabadong ito, samahan niyo akong magnilay sa mabuting balita. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong linggong ito ay nasa ika-23 linggo tayo sa karaniwang panahon. At sa Ebanghelyo, atin pong narinig ang tungkol po doon daw sa puno at ang bunga. Ang sabi ng Panginoon, kung ano po yung puno, yun po yung bunga. Ang mabuting puno, mabuti rin ang bunga niyan. Ang masamang puno, hindi maganda ang bunga
niyan. Kung kaya ang atin pong laman, ang atin pong puso, in a way, ito po ay nagbubunga. Kung ano po ang nasa loob nating puso, yung ating sinasabi, yung ating ginagawa, ito po ang bunga. Kung kaya maganda, matanong natin ngayong araw na ito, ano ba ang laman ng akin pong puso? Ito ba ay puno ng galit? Ito ba ay puno ng inggit? Dahil malamang sa hindi, ang ating pong bunga ng ating salita at pagkilos ay ayon po kung ano ang nasa ating mga puso. Mga minamahal, nung pong isang beses, ako po'y nakapanood po ng isang dokumentaryo na nagsasabi, ngayong mga panahong ito, doon daw po sa China, ang mga tao daw ay nag-aaral na mag-English. Of course, hindi naman lahat, pero may mga tao na po ngayon. Dati po kasi, ang English po ay hindi man inaaral ng mga kapatid nating Chinese. Kasi nga naman, when they were in that communist lang pong community, they were just independent. Sila lang po, kung whatever they do, sila lang po ang nagdidepend sa bawat isa. Ang tawag doon ay meron silang iron curtain, no? Ang lahat ng impormasyon, ang lahat ng gawain, ay it's just happening within China. Pero po at some point, ang sabi sa dokumentaryong ito, when China now started going out because realizing para yung kailangan ekonomiya daw ay mag-expand at lalo pang lumago, kailangan makipag-interact, makipag-deal sila sa ibang mga bansa. Kung kaya nga po, bahagi ng pag-expand ng China, they have to learn also English, yung pong international language. For them, para magkaroon ng economic growth, language is very important. At tayo mga tao minsan, yan din po ang ating pong paniniwala. Totoo naman talaga na ang ating pagsalita, ang ating panalita ay napaka-importante upang ang ating pong komunidad ay mapaayos. Kailangan may mga taong magaling magsalita upang gumabay. Dito po sa TV Maria, may mga pari pong magaling magsalita din upang kami po ay maggabay sa mga tao. Importante po ang salita. Gayunpaman, sa ating pong ebanghelyo, nais ko pong idugtong ito na nawa, hindi lang po salita. Ang ating pong pananampalataya kailangan mayroong mabuting bunga. Siguro, inyo pong narinig na may mga relihiyon ang sabi, sola fide. Sabihin daw, sapat nang may pananampalataya ka dahil ang iyong mga paggawa hindi kayang iligtas because everything is grace. Ang ating kaligtasan ay grasya ng Diyos. Kung kaya ang tao, wala siyang kayang gawin at kayang patunayan upang siya ay maging karapat-dapat na maligtas ang kanyang sarili. Dahil ang kaligtasan ay grasya ng Diyos, ay galing lamang sa Diyos. Kahit paanong sipag mo, kahit ikaw ay banal-banal, no? Yung mga ginagawang pagtulong sa iyong kapwa, ang sabi nila, hindi yan na magliligtas sa iyo. Yun lang, ang ating pananampalataya lang ang magliligtas. Kaya ang sabi nila, sola fide. Pero po tayo mga Katoliko, we say, yes, kailangan tayo po ay gumagawa din ng mabuti. Hindi sapat na ikaw ay mayroon lang pananampalataya. Kailangan may mabuting paggawa. Pero sa ating mga Katoliko, it has to be made clear na tayo po ay gumagawa ng mabuti, hindi po dahil sa ating pananampalataya o tayo naniniwala na yung ating magandang ginagawa ang siyang magliligtas sa atin. Dahil totoo naman talaga, ang ating ginagawa, ang ating pong effort, hindi po yan ang paraan lang upang tayo po maligtas because we cannot save ourselves. It is God who only saves. Kung ganoon, Father, bakit pa kailangan kumilos sa mga gandang bagay? Bakit pa kailangan tumulong sa kapwa kung only faith saves? Ang dahilan po, because we Catholics, we believe faith without works, faith without good works is dead faith. Ang pananampalataya pong walang mabuting bunga, walang mabuting paggawa ay isang pananampalatayang patay. Kung kaya nga po, tayo mga Kristiyano, tayo mga Katoliko, no? Hindi po sapat na tayo po ay dumadasal, madalangin lamang, tayo po ay sumasampalataya lamang. Kung kailangan din po, dapat mayroong mabuting paggawa, pagtulong sa kapwa. At sa gayon, tunay nga, mayroong mabuting bunga ang ating mabuting
pananampalataya. Because faith that is truly alive is a serving faith. Isa pong pananampalatayang handang tumulong at magmahal. Nawa po ngayong araw na ito mapaalalahanan tayo ang ating pananampalataya nawa ay magkaroon ng mabuting bunga na maramdaman, mapakinabangan ng ating kapwa. Totoo, it is only in faith that we are saved. But faith to be alive, it has to have good works. Kailangan ito ay magkaroon ng mabuting bunga. Hayaan niyo po, magpray po tayo ngayong araw na ito nang sa gayon tayo pong lahat ay magkaroon ng inspirasyon at lakas ng loob na tunay nga makapaglingkod tayo sa ating kapwa bilang bunga ng ating pananampalataya. Panginoon, kaming lahat po ngayong araw na ito ay dumadalangin, nagpapasalamat sa bagong buhay, sa bagong araw na iyong bigay sa amin. Nawa po ang aming pananampalatayang Katoliko ay hindi lang po manatili sa aming panalangin, kung hindi ito po ay mag-udyok sa aming makatulong sa aming kapwa, lalo pa nga sa mga nangailangan sa aming paligid. Nawa Panginoon, tunay nga magkaroon ng buhay ang aming pananampalataya. Nang sa gayon, sa huli, kami ay makarating sa iyong kaharian sa langit. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. At napagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.